Nako po, eto. Eto ang matinding balita ngayon. Si Saldico di umano ay nahuli na. At eto pa, mismo ang nagbalita si Bongbong Marcos. Walang pambihira. Naging vlogger na si Bongbong Marcos O, naging media reporter na po. O tingnan natin. Pero bago tayo magsimula, tatanungin ko kayo. Kayo po ba ay naniniwala na nahuli na si Saldico? Sige, ilagay nyo dyan sa comment section Oh, yes, nahuli na si Saldico. Yes, hindi kami naniniwala kasi ang pamahalaan ay fake news. Okay, simulan po natin. Natili pa sa Immigration Detention Facility sa Prague, Czech Republic si Zaldico ayon sa DILG. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya hindi pa malinaw ang magiging proseso ng gobyerno para mapabalik siya sa bansa matapos maaresto dahil sa kakulangan ng travel documents. Pero ayon sa International Law Professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Atty. Rodel Taton, posibleng ipa-deport si Ko dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration law. Mas mabilis itong proseso na ito kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based na proseso, no? And there may be other aspects na pwedeng gawin din with the help of diplomatic cooperation with Czech Republic kung saan ang Philippine authorities will make sure that the transfer will be safe. And kung walang extradition treaty, bilateral cooperation can really facilitate this deportation. Posible rin daw nakasuhan ng Czech Republic si Ko dahil sa illegal entry. Okay, eto ngayon tayo. Si Marcos mismo, si Bongbong Marcos, yung presidente ninyo, siya ang nag-announce patungkol dito sa pagkakahuli kay Saldico na nag-cross border daw siya sa Czech Republic. Kaya lang pinauna na hindi po madadali ang pauwiin si Saldico dahil walang extradition treaty sa Czech Republic. Pero may pamamaraan naman. Okay, yan po ang sinasabi ng mga eksperto. Ito dahilan dito. Ito ang pupuntuhin natin. Totoo ba ito? Or diversion na naman? Kasi tatandaan po natin nakakapagtaka. Si Anyo biglang nag-resign. Tapos etong si Saldico biglang nahuli. Out of nowhere, hindi ko alam kung totoong nahuli ito or talagang fake news galing sa gobyerno kasi katanga naman ni kanselado passport niya, tatawid siya ng check. Medyo may katangahan si Saldico ron, di ba? Pero ang tanong dito, baka mamaya again, another diversion ng gobyerno kasi hindi nila magawan ng solusyon itong pagbaba ng gasolina. Tandaan po natin, ang pagtaas ng gasolina sobrang bilis. Ngayong wala na tayong problema sa langis, ang bagal ng pagbaba. Nakikita nyo? May disconnect po doon. At ito, dito nakikitaan ng kapalpakan ng taong bayan si Bongbong Marcos. So kailangan na naman nilang mag-divert. Alam nyo, kaya ako sinasabi ko, eto si Bongbong Marcos, sabi kasi may colon cancer. Hindi ko alam na fourth stage na daw. Ako sa tingin ko, ang sakit talaga nito diversionitis. Oo, yan ang fourth stage cancer. Kasi sobrang mag-divert itong gobyerno na ito. Nawala na nga tayo sa usaping ghost projects nawawala na tayo sa pagsolusyon dito sa problema sa langis. Ngayon, pinasok nila si Saldico. Baka mamaya, ibinalita lang, pero walang resulta. In short, hindi nila mapapauwi. Tandaan po natin, makikita natin kung totoong nahuli si Saldico. Mabilis pa sa alas 4 mapapauwi yan. Kung gusto ng gobyerno, may paraan. Kung ayaw, magdadahilan na naman. Sasabihin na naman ni Boying kung ano-anong excuses. Sasabihin na naman ng mga sekretary niyang ugok kung ano-anong excuses. Sasabihin nitong si John Vic, kung ano-ano. Basta hindi yan mapapauwi. Sa madaling salita, diversion. Sa madaling salita, fake news.
So, madali po nating makikita ito eh. Pag ito gumulong, tumagal ng 2 linggo, wala pa rin nangyayari, wala na ito. Ha? Ginigimikan. Again, another budol galing kay Bongbong Marcos. Siko dahil sa illegal entry. Tumanggi munang magbigay ng komento ang legal counsel ni Zaldico. Ayon kay Atty. Ruy Rondain, wala pa silang kumpirmasyon na nakukuha kaugnay ng pagkakaaresto sa dating kongresista. Siko ay kabilang sa mga sinampahan ng kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y 289 million pesos substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. Okay, pause muna. Ngayon, sa isang banda, alam ko, para balanse tayo, no? Alam nyo naman, sa Baneteros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. O, hindi po tayo double standard. Paano ngayon sasabihin, paano coach kung talagang nahuli? Si Zaldico. Di dapat pauwiin agad. At ang napaka-importante dyan, mapaatin sa Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Investigation. Agad-agad. Simple lang yan. Kung si Bongbong Marcos guilty sa pagdarambong, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, at guilty siya diyan sa ghost projects na yan, kung nahuli si Zaldico, hindi niya papayagang maka-attend dyan sa Blue Ribbon. Kasi gigisahin yan. Sigurado, maituturo at maituturo niyan si Bongbong Marcos. Kaya, kung napauwi yan at hindi dinala sa Blue Ribbon, garantisado po si Bongbong Marcos guilty. Ngayon, kung hindi guilty si Bongbong Marcos, dapat paatin mo ng Blue Ribbon yan para maimbestigahan ng maayos. Kailangan malaman ng publiko kung sino talaga ang mastermind. Ayaw na namin ng fake news, ayaw na namin ng excuses. Yang lintik na ICI na yan, excuses lang yan, kita mo. Inimbestigahan yung anak niya, tsaka yung pinsan niya. Oh. Executive session, hindi naman tinelevise. Sabi ilalive nila. Hindi naman ni-live. Tapos ngayon walang nangyari. May napatunayan ba yung ICI? Wala. Binudol ka lang. Binudol ka lang ng ICI, binudol ka lang ni Bongbong Marcos. Binudol ka, binudol tayo, binudol tayong buong Pilipinas. So, dito makikita natin, napaka-importante na magiging resulta within the following days. Kung talagang nahuli si Zaldico, meron na silang ebidensya dyan. Pansinin ninyo, puro report, puro report, puro report. Nag-announce lang si Bongbong Marcos, ginaya niya lang si Boying. Pero wala pa lumalabas. Antayin natin. Ngayon, kung meron lumabas, dapat diretso sa Blue Ribbon. Wala nang excuses. Lacson, Tito Soto, wag na kayong mag-excuse mga animal. Puro na lang excuses. Ang gusto naming makarating sa Blue Ribbon, yung Marines, si Chavit Singson, si Zaldico, imbestigahan kung sino talaga mastermind niyan. Huwag nyo nang harangin Tito Soto tsaka Ping Lacson. Ang naturang proyekto ay kinontrata sa SunWest Incorporated na pagmamay-ari mismo ni Ko. Walang piyansa ang kasong malversation na isinampa ng Ombudsman kay Ko at gumugulong na ang pagdinig nito sa Sandigan Bayan 6th Division. May hiwalay naman na reklamong plunder na kinahaharap si Ko sa Department of Justice kaugnay pa rin ng flood control scam. Bago mahuli si Prague, may warrant of arrest na si Ko at kanselado na rin ang kanyang pasaporte. Idineklara rin siyang pugante ng Sandigan Bayan 5th Division. Si Ko ang isa sa mga nadidiin sa flood control scandal dahil siya ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangka sa national budget. Tingnan mo ang pagbabalita. Pagdidiin kay Zaldico, si Zaldico, si Zaldico, si Zaldico. Puro kay Zaldico. Ha? So kung sakaling nahuli nga ito si Zaldico, gagawin itong fall guy. Mapapansin mo na agad pakinggan nyo agad ang manner ng pagbabalita ng media.
Dati na niyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. November 2025 naman nang maglabas ng mga serye ng video si Ko kung saan idinawit niya sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa budget insertions. Katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Itinanggi na yan noon ng Pangulo at ng dating House Speaker. Nitong nakaraang pagdinig sa Sandigan Bayan, isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council investigator na aabot sa 802 million pesos ang natanggap ni Ko sa pamamagitan ng mga check deposit mula sa kumpanyang Sunwest Incorporated. So balik na naman tayo, no? Itinuro kay Bongbong Marcos, basta sinabi, itinanggi na nung magpinsan. Tapos, yung balita dun sa magpinsan, balik ulit kay Saldico. O, idiin ulit. Saldico ulit. Balita kay Saldico. Ako hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Alam ko, marami ring ninakaw to. Pero tatandaan natin, hindi naman ganyang kalakas yang si Saldico. Sino ba yan sa congressman? May nagpapatakbo dyan. And definitely, yung House Speaker. Sino bang may control ng House Speaker? Sabi nga ni Basti, ang talagang nagpapatakbo ngayon ng Kongreso is si Charis. Oh. So definitely si Bongbong yan. Mula 2019 hanggang 2025, ayon sa prosecution, mapapagtibay ng mga financial transactions at bank records na beneficial owner si Ko dahil siya ay nakikinabang pa rin sa mga kontrata na nakuha ng Sunwest sa DPWH. Ito ay kahit pa So sa madaling salita, nag-ikot-ikot na po yung balita. Hindi natin alam kung meron na bang talagang positive, confirm na balita na nahuli nga si Saldico. Lumabas lang dito sa balita, parang idiniin si Saldico.